Minsan, pag nagtatagumpay ka, imbis na pumalakpak sa'yo, masakit yung loob niya kasi natalbugan mo siya. Di ba? Pero sa kapatirang Kristiyano, genuine ang pakikirelasyon niya sa iyo bilang kapatid mo sa Panginoon. Okay, Nanay, magandang hapon po ulit. May pag-aaralan po ulit natin, Nanay, yung paano ko malalaman na ako'y Kristiyano. Kumbaga, parang ano pa yung ebidensya na makikita natin, paano natin malalaman na isang Kristiyano nga ang tao. Di ba, ang naging example ko sa iyo nakaraan, paano mo malalaman na ang isang tao ay magsasaka? Di ba? Sabi nyo nun, nag-spray, nag-aararo, di ba? Ganon, pag nakikita mo ang isang tao, nandiyan sa bukid yan, nag-aalaga sa ng sibuyas niya, understood na siya nga ay magsasaka. Di ba? Ngayon naman, sa spiritual na buhay natin, pinag-aaralan natin, paano naman natin malalaman na tayo nga ay Kristiyano? Nung nakaraan, ay pinag-aaralan natin is yung unang puntos, yung malaya sa kahatulan, Romans 8:1, at ikalawa, yung pagbabago ng ugali, 2 Corinthians 5:17, at ikatlo, yung pagnanais na lumakad sa liwanag. Ngayong hapon po na ito, tatapusin natin yung ikaapat na aralin ng buhay Kristiyano. Paano ko malalaman na ako'y Kristiyano? Punta tayo sa ikaapat na puntos, ang kapatirang Kristiyano. Sa puntos na ito, ng kapatirang Kristiyano, sabi po dun sa 1 John 3:14, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang kapatiran. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. At sabi niya po dun sa 1 John 4:7 naman, sabi niya, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Kung ang isang makasalanan daw ay maging anak ng Diyos, ang pag-ibig sa kapwa ang kanyang kamumulatan. Nasisiyan siya sa kanilang kagalakan at nagagalak makapiling ang kapwa Kristiyano. Diba? Sa kapatirang Kristiyano kasi, Nanay, although hindi mo sila kadugo, minsan ang turing ng bawat magkakapatid sa Panginoon, minsan higit pa sa kadugo. Minsan nga, baga hindi mo siya talagang kamag-anak, pero yung closeness ninyo mas higit pa sa magkapatid. Ganun po. Kaya napakasarap na maging Kristiyano na sa loob ng iglesia nagkakaroon ka ng mga tunay na kaibigan, mga kaibigan na talagang halos higit sa kapatid kung kayo po ay magturingan. Ganyan po, malalaman mo daw na isang Kristiyano, isang tao, pagka marunong umibig sa kanyang kapwa, especially sa kanyang kapwa Kristiyano. Kasi po, sabi nga, kung isang makasalanan daw ay maging anak ng Diyos, ang pag-ibig sa kapwa ang kanyang kamumulatan. Nasisiyan siya sa kanilang kagalakan kapag meron ka mga tagumpay, nandyan ang iyong kapatid sa Panginoon na nag-cheer sa'yo, nagagalak sa iyong mga tagumpay. Kasi minsan, Nanay, yung ibang kaibigan natin, minsan parang corrupted yung kanilang pagiging kaibigan sa atin. Minsan may mga kaibigan na pagka nagtatagumpay ka, hindi nasisiyahan. Minsan, pag nagtatagumpay ka, imbis na pumalakpak sa'yo, masakit yung loob niya kasi natalbugan mo siya. Di ba? Pero sa kapatirang Kristiyano, genuine ang pakikirelasyon niya sa iyo bilang kapatid mo sa Panginoon. Kaya, ganun din, hindi lang sa tagumpay. Pag ikaw ay may mga problema ka sa iyong buhay, andyan ang iyong kapatid na pwede mong mahingan ng tulong. Andyan ang iyong mga kapatid na bigyan ka ng kalakasan ng kalooban. Diba? Kaya nga tayo ay nasa isang iglesia, tayo ay na magkakapatid sa Panginoon. Yan po, pag nakikita natin yung mga bagay na yan, ebidensya yan na ikaw nga ay tunay na Kristiyano. Yan po yung ikaapat na puntos, ang kapatirang Kristiyano. Ang ikalama po, pagkagutom sa spiritual